Matapos ang mainit na pagkondena ng mayorya ng Senado sa ilang opisyal ng Chinese Embassy at umikot ang papel para papirmahan ang Senate resolution para rito, lumutang ang desisyon ng Senate Majority na iligwak si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee. Kaya hindi maiwaglit ng mga utaw na isiping baka ang hindi pagpirma ni Senator Amy sa resolusyon ang dahilan kaya siya iitsapwera. Pero itinanggi ito ni SP Soto. When the majority met, the thinking is that a major committee like foreign relations should be chaired by a member of the majority. Binunyag ni SP Soto na buhat ng magpalit ng liderato ang Senado noong Setyembre, inasahan niya at mga kapwa senator sa majority bloc na mag-over the backod si Senator Amy. Dahilan kaya pinanatili nila ang isang major committee sa kanya na nooy sumapi sa minority bloc. Originally, natin Senator Amy Marcos yun. Hinayaan namin thinking that later on, pwede naman pwede naman kami magkasama-sama. But apparently, things didn't work out that way. Naging konsernan niya ang nasa mayorya dahil may mga mahalagang tratado at kasunduan mula sa iba't ibang bansa na kailangang maipasa agad. Si Senator Erwin Tulfo na una nang naghayag ng interes na hawakan ng komite ang ipapalit kay Senator Amy. Sa regular session sa susunod na linggo, tatalakayin na sa Senado ang pagligwak kay Marcos bilang chair ng Foreign Relations Committee. Nakausap na rin naman daw ni Majority Leader Mig Zubiri si Marcos para ipabatid sa kanya ang desisyon ng mayorya. Wala pang pahayag si Senator Amy kung bababa siya sa pwesto. Sa Lunes na rin nakatakdang isalang muli sa plenaryo ang Senate Resolution No. 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa kanilang pahayag laban sa mga opisyal na kritikal sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea.